Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoke po again. Ngayon, nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Papasok-pasok lang po ng balita na ito, no? Yung SMNI po ay lumapit na po, no? Naglegal na po yung SMNI. Dito po sa tingin nila ay hindi makatarungan na pagsususpindi ng nalilito na nga ako sa dami ng sinuspindi nila. Yung pagsuspindi po nila sa mga programa ng SMNI at eto nga po, buong SMNI na mismo yung sinuspindi ng NTC. Yun po ang problema, yun po ang isensya ng batas, no? Kung may reklamo sa iyo, dapat mo itong sagutin. Bigyan ka ng pagkakataon para sagutin kung ano man yung inireklamo. Ang pinapaliwanag po nila Atty. Tolentino at ni Rolex Suplico, ito po ay maliwanag na paglabag sa due process, no? Wala po silang hindi po sila nabigyan man lang ng pagkakataon na sagutin, no? Ito pong ginawa ng NTC ay malabis pong paglabag, no? Paglabag po dito po sa due process. Wala pa pong nangyayaring pagsagot. Ang sabi nga po ni Atty. Tolentino, hindi nila alam. Hindi po nila alam kung ano yung reklamo laban sa SMNI. Hindi po nila alam kung ano yung sasagutin nilang reklamo. Usually po, 'di ba, ganito po yung ginagawa ng isang sa korte, no? May nagreklamo sa iyo, bibigyan ka ng korte, eto may reklamo ka. Bibigyan ka ng korte ng pagkakataon para sumagot. Ang nangyari po sa NTC, binigyan po sila ng SMNI ng House of Representatives ng resolution na pinasususpindi yung SMNI. Kagyat pong sinuspindi yung SMNI, no? Habang sila ay mag-iimbestiga pa lang. Wala nga pong malinaw kung ano po yung ang question doon, ano ba talaga yung nirereklamo para sa kanila, no? Hindi po nila alam. Ito po yung attorney. Hindi po nila alam kung ano po yung sasagutin nila. Mas lalo po sila nagtaka na yung sasagutin nga nila hindi pa nila alam. Suspendido agad. Ibig sabihin, nauna po yung parusa bago magkaroon ng akusasyon, nauna po yung parusa bago sila pasagutin. Miski siguro yung NTC hindi po alam kung ano po. Sabi nga rin ni Atty. Tolentino, hindi pwedeng diktahan ng Kongreso ng kanyang gagawin yung NTC. Kaya nga po resolution lang, urging lang dapat. Kaya ang kinitwiran po ng NTC, kaya nila sinuspindi dahil sa resolution na nagmula sa House of Representatives. Kaya po mga kapatid, no? Hindi po tayo nagsisiraan dito, dasingin ka rin. Sumasagot po, eto po, balita po to, wala pa po tayo. Binabalita lang po natin yung naganap. Ito po ang sinabi ng abogado ng SMNI. Ibig nyo ba sabihin, pag nagsalita, binabalita ko pa po, hindi pa po ito paninira. Ang SMNI po, sinasabi po nila, bakit sila nagpunta ron sa Court of Appeals. Masyadong advance yung pag-iisip nyo. Tuwing magsasalita po yung SMNI, paninira sa inyo, ipinagtatanggol po nila kung bakit sila hindi dapat sinuspindi. No? Over yung reaction. Kulang po kayo. Mamaya po masasagot natin yan kung nariyan pa kayo mamaya. Okay? Okay, yan po ang binabalita natin na eto po, pumalag na po yung SMNI, hiniling po nila sa Court of Appeals na ipatigil po yung suspension ng NTC. Hindi ko po alam kung ano po ang, dahil hindi po tayo abogado, pero ako, sa tingin ko, yung meron pong pagmamalabis sa kapangyarihan na ang NTC rito. No? Masyadong abuse of power. No? Mukhang hindi po pwede na nagpapasya po sila ayon lamang sa resolution. Dapat siguro i-justify nila kung bakit nila sinuspindi nang walang binibigay na pagkakataon na sumagot. Sabi nga ni Panelo, daig pa yung diktadurya. No? Daig pa yung diktadurya kasi sa diktadurya may forma pang pasagutin. Ito po totally wala. Suspended agad ng ilang araw yung mga programa, suspended agad yung buong SMNI nang hindi man lang sila binibigyan ng pagkakataon na malaman kung ano yung reklamo laban sa nila. So napakatindi po nito, daig pa yung diktador nitong NTC. Kaya po sila lumapit dito sa Court of Appeals. Okay? Binalita lang po natin yan, wala pa tayong reaction dyan dahil hindi pa po natin napag-aaralan. Yan po ay kapapasok-pasok lang na balita. Okay, punta na po tayo rito sa balita po natin. Nakakatawa po, no? Ang pinagmamalaki nila, dalawa lang halos, no? Una, ang pinagmamalaki nila, may pumasok na 4 trillion. Nung marami po nag-react, ay pledges lang naman pala yan, no? Pledges lang pala yung pinagmamalaki yung pumasok na investment dahil sa pagtatravel. Gusto ko sa nila pagmalaki na dahil sa kawalan po na maipagmamalaking proyekto
ng kasalukuyang administrasyon dahil ang tangi po nating nakita, wala po sa food security, nakita naman natin, nagtaasan po yung presyo lalo na po ng bigas, wala rin po sa ibang industriya na may papakita. So gusto po nilang i-justify na yung pagtatravel po ng ating mahal na Pangulo, pinakamarami po, naitanong na nga po ito sa sa isang sikat na TV show sa Amerika, yung Jeopardy. Naitanong na po yan, no? Sino ang presidente na tinaguri ang yung travel ng travel. Totoo po to. Baka kala nyo naglolokohan lang tayo, no? Sikat na po yung pagta-travel ni Pangulong Marcos. So gusto nila i-justify kasi dinagdagan na naman nila eh. Dinagdagan nila ng 58%, mahigit kalahati ang dinagdag nila sa budget ng pagta-travel. Para po ma-justify ang lahat ng yan, no? Si Pangulong ang kanila lang pong tanging maipagmamalaki yung may pumasok di umano na 40 trillion. Ngayon po, dahil na lantad po sa kanila lahat, na pledges lang naman pala yan. Yan po ay pangako pa lang yung 4 trillion. Ngayon po, lumabas na po ang katotohanan na around o kulang-kulang 300 billion lang po. Ang layo naman ng 4 trillion sa 300 billion pesos. Yung actual pong pumasok, 300 billion. Ayan po, wag po tayong maglokohan. So ano po yung performance na yan? Ayon po sa Bangko Sentral, itong pumasok na pera na ito, mas malaki pa po. No? Yung pumasok na pera, kung ikukumpara nyo, same year, same na mga taon, same na panahon, mas marami pa po yung pumapasok na pera sa Pangulo na hindi nagtatravel, si Pangulong Duterte. Yan po ang katotohanan, no? Kung pagmamalaki nyo po na may pumasok na pera, no? At wala kayong kinukumparahan, talagang may papasok at papasok na pera, kay Pinoy nga eh. Kahit maliit ang pumapasok, may pumapasok eh. Alam niyo ibig sabihin, pero nakakaawa po kasi yan lang ang pwedeng may pagmalaki. Ngayon po, meron po silang pinagmamalaki. Ito po may nagtanong sa akin ito kagabi o kahapon, no? Ito po, talakayin din po natin to. Meron po ba talaga? Tingnan nyo Ang sinabi po rito, ito po ang bago nilang pinagmamalaki ngayong araw. Nabisto sila na pledges lang yung pinagmamalaki nila eh. Ito po. Sabi po dito ni Mr. Win-Win Situation. Hindi ko kilala to pero ngayon kalat po to. Alam niyo po, iba po yung mga binabanggit natin noon tsaka ngayon, no? Mr. Win-Win. Ang pagkakaiba po, yung mga kalaban natin yung Dilawan at Kakamping. Yung ang binabanatan natin yung mga Dilawan at Kakamping. Panay tao po yung mga kinakanan natin, si Father Nossi, no? Si Father Kakanandin, ay si Jerry Kakanandin, sila JC Punong Bayan, di ba? Sila Haiderian, mga tunay na tao po eh. Di po ba? Tsaka yung isang pare, sino ba isang pare? Si Father Nongnong. Yan po yung mga binabanatan natin nung panahon ng kabanatan natin, mga Kakamping at Dilawan. Sila Laila de Lima, Leni Robredo, si Reza Ontiveros. At least mga totoong tao yung mga kakalaban natin. Ngayon po panay mga pangalan na hindi mga tao. Win-win situation. Alam niyo yun? Marcos Makapili. Alam mong mga hindi tao eh. Okay, ito po ang sinabi niya. President Marcos Jr. paid off a portion of our debt to the tune of 1.47 trillion pesos. Nagbayad daw po si Pangulong Marcos ng 1.47 trillion pesos na utang ng Pilipinas. These debts were incurred by past administration. Ito raw po ay inutang ng mga nagdaang administrasyon. Therefore, paying them off reduce our debt as a result of PBBM action. Dahil daw po sa ginawa ni Pangulong Marcos, ay nababawasan daw yung utang natin. Thank you for paying off their loans, Mr. President. Maraming salamat daw, Mr. President, dahil binabayaran nyo yung mga utang ng mga nauna sa iyong presidente. Di, ang galing naman pala ni Pangulong Marcos. Another achievement na naman po ni Pangulong Marcos. Binabayaran niya yung utang ng mga naunang presidente. Di po ba kahanga-hanga yan? Sabi mo ba dong wala silang maipagmalaki? Given na yun, na yung trillion na sinasabi nila ay hindi po maipagmalaki dahil pledges. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.